So, ngayon ang ating topic ay about we have the double circuits or the parallel circuits. I-check natin muna, no? So, example, ano? I-check natin yan. So, we have here a 500 kV tower. So, bali, ito yung isa. Ito yung kanyang kapartner, ka-double, ka-parallel. Pangalawa, tatlo. Ito isa natin pang-apat. Meron pa diyang pang-lima at pang-anim. At the same time, pag chinek natin yan, di ba? So, yan ay naka-bundle. O, two bundle. Yun yung ating metallic structure, no? So, yun. Spacer. Okay. So, bali dyan, meron ka dyan phase A, phase B, phase C, na mayroon na siyang A prime, B prime, C prime. Okay. Tuloy natin. Ngayon, reviewin natin, ano, balikan natin yung GMR. Si GMR, ang symbol niya ay D sub S. Geometric mean of all possible distances of every element in a group o one group lang to all other elements in the same group including itself. Yan, meron tayong D11, di ba? D22, D33, and so on. So, yan yung ating D sub S, ano? Ngayon, lipat tayo kay D sub M or geometric mean distance. Sabi naman dyan, geometric mean of all possible distances of every element in a group. Tapos, doon naman sa other group. So, ang symbol niya, D sub M. Siya ay MN truth ng DA. Oh, paano nakuha yan? Ito yung diagram, ano? Ayan. So, meron ka ditong group 1 mo to, group 2 mo to. So, kaya A to D, ayun yun, NA to E. Tapos, B to D, first group, to the second group, B to E. So, doble ito, ano, paalis. Then, next, we have C to D, and C to E. So, ayan, nakuha itong formula na to, ano, for our geometric mean distance or D sub M. Ayan, pagkakaiba ng dalawa. Okay. Sige, balik tayo sa formula ng ano, ng inductance. Yun, ano, pagka equilateral tayo, pero madalang ito, no, sobrang dalang. Ang formula mo ay 2 times 10 raised to negative 7 ln of D over D sub SP. Henry per meter per phase. So P stands for parallel. Okay. Ngayon, pagka naman asymmetrical, kagaya ng vertical yan, no? So, pag pinansin natin, nabago rin yung taas ng loan, no? Di equivalent ka na, oh. Kaso may P. So, ano ang D equivalent ni parallel? Ano ang D sub S ni parallel? Kaya possible mangyari dyan, kukunin mo si GMR, makukuha mo si D sub S noon, tapos gagamitin mo siya na pangkuha kay D sub S bundle. Si D sub S bundle, gagamitin mo naman siya for parallel. So, yan ang possible, no? Pagka naka-bundle. Bibigay sa inyo yung, halimbawa, bibigyan kayo ng conductor na unconventional. O, ganyan, ano? Kukunin mo yung GMR nito. Pagkakuha mo ng GMR niyan, hindi makukuha mo na si D sub S. Tapos kung siya ay naka-bundle, so yung D sub S na yan, pagka-multiply mo ng value ng R, makukuha mo si DSB or bundled conductors. Ngayon, ito ang gagamitin mo sa pagkuha nitong DS parallel. So, connected lahat, ha?
Sige, iwan natin. Okay, so paano kukuhanin si DSP? So, ayan ang formula niya. Cube root daw ng D sub SAA prime, D sub SBB prime, and D sub SCC prime. So, focus mo si A, focus mo si B, focus mo sa C. Kaya A and A prime ka, B and B prime, C and C prime. So, yung pag-compute dito, pagkuha nito, since meron tayong dalawang conductors, no? A and A prime. So, paano ginagawa kay GMR? Kung kukunin mo si DSAA prime, i-list muna natin. Okay. So, kung meron tayong DSAA prime, so bali yan ay fourth root. Kasi meron kang A and A prime. So, isa, dalawa, two squared. So, we have four. So, ang mangyayari doon, para kang ano, no? Sa sarili muna, kay A, kaya AA ka, DAA, tapos A to A prime, kaya A to A prime, tapos A prime to A, and then yung self niya, D, A prime, A prime. Ngayon, si DAA, saka si DA prime, A prime, so ito yun, ano, yan, saka ito, silang dalawa, sila yung self, no? D sub S na yon. Kaya kung nakabundle yun, DS bundle gagamitin mo doon. Kung di nakabundle, so D sub S ka lang. Kaya ang D sub S mo for D sub S AA prime is now equal to fourth root of D sub S DA A prime DA prime A D sub S. Na kung saan pwede mo siyang i-rewrite as D sub S squared DA, pwede mong A prime na lang din squared kasi based sa figure, kung halimbawa meron tong distance, no? At meron tong distance, makikita natin na equal naman ang value ni A to A prime to A. So, kayo bahala, pwede naman yung D A prime A or D A prime squared. Equal naman ang kanyang measurement. So, yun yung ginagawa sa DSAA prime, DSBB prime, CC prime. Ngayon, lipat tayo kay equivalent. Ito naman si the equivalent. Cube root ng D sub MAB, D sub MBC, D sub MCA. So meaning we have the geometric mean distance, D sub M tayo, between A and B, between B and C, and between C and A. So yun ang ating hahanapin. Ano? Masample ako isa. Let's say we have between A and B. Okay. So sa DMAB will be equal since we have 1 and 2, A and B. So dalawa yun, ano? Fourth root pa rin tayo, 2 squared. Ang usapan between A and B lang, ano? So A and B muna. Distance between A and B. Tapos, ano pa isang B natin? B prime. Kaya meron ka rin distance between A and B prime. So yung B prime, A, yun na rin yun, ano? Is A, B prime. Hindi mo na sila lagay. Tapos, another A mo is A prime. So yung distance ni A prime between B and yung distance ni A prime between B prime. So, apat. So, yan yung gagawin mo for DMAB. Ganyan din yung DMBC at DMCA. So, yun ang mga formula natin para sa D equivalent and DS parallel. Sige, tuloy natin. Solve the example, ha. So, example tayo.
So meron tayo itong double circuit line, parallel yan, kaya double circuit consist of 300,000 circular mil, C mil, 26/6 ACSR ostrich conductor arranged with distances between phase of 15 feet, 15 feet, and 30 feet. So ito ay vertical ito, no? The horizontal distance between the circuits is 23 feet kasi yan ay double na parallel. Determine the inductive reactance of the line in ohms per mile per phase if the GMR of each conductor is 0.0229 feet. Okay. So, bala, meron ka dito ay double circuit. Sige, gawin natin. So, ayan siya, no? So, bali, ito yung phase A mo, B, C, A prime, B prime, C prime. Tapos, sabi diyan sa problem natin, with distances between phase of 15 feet, 15 feet, and 30 feet. So, bali ito ay 15. Ito rin ay 15. Kaya yung kabuuan nito ay 30. Then, the horizontal distance between the circuits, ito yon, horizontal distance between the circuits. Ayan, circuit, parallel, dalawa. We have 23 feet. So, yan ang meron tayo. Another one, binigay sa ating GMR na conductor. So, equal sa 0.0229 feet. So, ang pinapahanap dito ay yung inductive reactance X sub L. Okay. So, alam natin na kapag ang given ay double circuit, so our equation for the inductance will be L is equal to 2 times 10 raised to negative 7 ln of the equivalent parallel over ds parallel and Henry per meter per phase pa rin yung ating inductance. Okay, simula muna tayo sa DSP na kunin natin. So for DSP, doon muna tayo kay DSAA prime. Ano? Sabi ko kanina, yun ay fourth root, no, ng self DS, diba? A, tapos A prime, A prime A, and A prime or self ulit yun. So ngayon, sa problem na to, yung DS, yun si GMR. Kasi binigay na sa atin yung GMR ng bawat conductor. Sabihin, yung A na yan, ang GMR niya, 0.0229. Ganun din yung conductor mo sa B, C, A prime, B prime, and C prime. So yun, i-D sub S mo, yung GMR. Okay, kaya mangyayari, for our DSAA prime, so we have fourth root of dalawang DS yan, no? DS squared tayo. So magiging 0.0229. So yan ay in feet squared. Kunin natin yung ano, A, A prime. Ito yun, ano?
Ayan, right triangle siya. Bubukod dito sa gilid. So si A prime, si A, ito yung ating DAA prime. So itong A, papunta ng C, yun ay 30 feet. Ito naman ay 23 feet. So point C natin. Gabi Pythagorean theorem, our DAA prime is equal to square root of 30 squared plus 23 squared. Kunin natin, calculate natin. So, ang lalabas ay 37.802. Ito na lang tayo. Kaya ito, since equal naman yung AA prime at yung A prime A, so squared lang natin siya, no? 30.78. Yan ay feet din, quantity squared. So, solving for our DSA A prime, kunin natin square root, fourth root ng 0.0229 squared times 37.8. Mali pala ito, no? 37.8 squared. Then, kunin ang ating fourth root. So, makukuha mo dito ay 0.9304. Yan yung ating DSAA prime. Ngayon, lipat tayo ng BB prime. DSBB prime is now equal to fourth root. O, BB muna, self. DS ulit yun, ano? And then, distance nung B at B prime. Distance nung B prime at B. Tapos yung self niya, B prime, o D sub S. Kaya magiging fourth root tayo ng D sub S squared. So, ang D sub S, yung GMR, kaya 0.0229 feet quantity squared. Tapos, yung BB prime, based sa figure natin, ito lang siya, no? Magkatapat. So, ayun. So, yun ay 23 feet. So, naka-square din kasi equal naman yung B prime sa B. So, complete natin. Fourth root of 0.0229 squared times 23 squared. So, ang lalabas ngayon ay 0.7257. Ito ay in feet din kasi puro feet ang unit natin. Last, yun tayo sa CC prime. So, yung D sub S CC prime is now equal to fourth root. O, CC muna, kaya self. C prime, C prime C, and then yung self, D sub S. Okay. Next, we have fourth root of D sub S. So, GMR yun, yung self natin. 0.0229 feet, dalawa, kaya squared, times. Ito, no, yung CC prime mo ay equal lang yan kay A prime. Pag, by inspection, kita naman natin, ano? Ito siya, oh. Yan. Tapos, right triangle yun, na ang height ay 30 feet at ang base ay 23. So, same dito sa
A prime natin. So, parehas silang 37.8. So, equal yung kay C prime at C prime C. Kaya times 37.8 feet quantity squared. So, same value tayo kay A prime. So, parehas silang 0.9304 feet. Then, our DSP na equal sa cube root ng DSAA prime, DSBB prime, at D sub S CC prime ay equal ngayon sa cube root ng 0.9304 times 0.7257 times 0.9304. So, cube root. I-compute natin. Cube root of 0.9304 times 0.7257 times 0.9304. Okay, so makukuha natin ay 0.8564. So, yun ay in feet kasi feet lahat yung ating unit. So, feet, feet, at feet ito. So, our DS parallel is 0.8564 feet. Okay. So, yun yung ating DS parallel. Lipat naman tayo ngayon doon sa D equivalent. Okay, erase lang natin. Iba natin sagot ng ano, DSP. Okay, so, yan sige si DSP, 0.8564. Okay, so for GMD, D equivalent P, sabi kanina ay equal sa cube root ng D sub M AB, D sub M BC, D sub M CA. Okay, muna tayo sa between A and B. Ano kunin natin? So, ang DMAB ay equal sa fourth root pa din ng, di ba sabi ko kanina, between A and B ka, between A and B prime, between A prime and B, between A prime and B prime. Okay, so yun yung apat, no? Kunin natin. So we have fourth root of, so from the figure, between A and B, we have 15 feet.
Okay. Next, A and B prime. Okay, erase ko ng iba. Again, ito ay 15, ano? 15 and 30. So, input lahat yan, ha? So, ang hanapin natin ay yung A and B prime. Ito yun, no? So, right triangle yan. With sides 15 and 23. Okay. Tuloy natin. So, ito yung A, ito yung B prime natin. So, this is D, A, B prime. 23 feet from B to, ito yung point B. Conduct face B. Then A to B ay 15. Kaya by Pythagorean theorem, your DAB prime is equal to square root of 15 squared plus 23 squared. Okay. Ano natin square root ng 15 squared plus 23 squared. So magiging 27.46. So in feet, na feet lahat yan. Kaya ito ay 27.46. Then, our A prime B, check natin A prime B, no? Parehas lang ni ano AB prime. Ito yun, no? Yun, ano? 23 pa rin, saka 15. A prime B. So, parehas lang 27.46. Negative value. Ngayon, si A prime B prime, ito naman siya. So, 15. Okay, compute natin. We have fourth root ng 15 times 27.46 times 27.46 times 15. So, makukuha ay 20.295. 20.30 na tayo. Okay. Yun tayo sa B and C. So, between B and C. So, si DMBC is equal to fourth root of distance between BC, distance between B and C prime, distance between B prime and C, between B prime and C prime. Okay, so, yan. Meron tayo. Pag chinek natin, yung between B and C, same with AB lang, ano? Para silang 15.
Yung B and C prime naman, para siyang si A at B prime lang din. Kasi meron ka dong right triangle. Ito yun, oh, no? B and C prime. So, yun, oh. Parehas silang right triangle na ang wawala ay hypotenuse, na ang base ay 23 at ang height ay 15. So, ito pa rin yun, ano, yung value na to. Ganun din yung ano mo, yung B prime C mo. Ito naman, oh. So, kita natin mula dyan na same siya ng mga values with A and B. Kaya ito ay magiging fourth root din ng ang BC ay 15, ang B prime C mo ay 27.46, ang B prime C ay 27.46, at ang B prime C prime mo ay 15. Kaya meron ka pa ding 20.30 feet for our DMBC. Okay. Diretso lang dito yung DSP natin para mabura na sa kabilang side. 0.8564 feet. Now, lipat tayo doon sa between C and A naman. Tayo sa mutual distance. Okay, tuloy natin. Between C and A. So, our DMCA is now equal to fourth root of distance between AC, between A and C prime, between A prime and C, between A prime and C prime. Okay. Okay, sa diagram natin. Yung between A and C, ayun, ay 30. Ano? So, lagyan na natin. Ngayon, yung di pa tayo sa A and C prime. Ito siya, oh. 23. Tapos yung A prime C natin, ito naman. Ganun din, 23. Tapos yung A prime C prime mo, ito, 30. Okay, compute natin. We have fourth root of 30 times 23 times 23 times 30. So, ang makukuha dito ay 26.27. So, ayan na. So, we can now solve for the equivalent P. Kaya ang ating D equivalent P, so galing tayo dito, na yung ating formula, ay cube root ng DMAB, 20.30, DMBC, 20.30, and DMCA, 26.27. So lahat yan ay in feet. O, di ba nilagay? Hindi kasi sa susulatan natin. Compute natin, we have cube root of 20.30 times 20.30 times 26.27. Ayan, so makukuha mo siya na equal sa 22.12. Ito ay in feet. Pwede round off sa 2 decimals. Okay, so yun yung ating the equivalent.
Okay, tuloy natin. So, meron tayong nakuhang 0.8564 saka 22.12 feet. Isulat ko lang sa isang papel para ma-erase natin lahat yung drawing. Okay, so our L is now equal to 2 times 10 raised to negative 7 ln of our D equivalent P over DSP. This is Henry per meter. Okay, so magiging 2 times 10 raised to negative 7 ln of. So we have 22.12. Yan ay in feet. Ang nakuhang DSP kanina ay 0.8564. So feet din yan. Increase ko 5. Okay, so ito ay Henry per meter. Compute natin. 2 times 10 raised to negative 7 times ln of 22.12 over 0.8564. So we will have 6.503 times 10 raised to negative 7. So ito ay Henry per meter. Ngayon, pinapahalap sa ating inductive reactance. So we have X sub L, 2 pi FL. So wala dyan binagit na frequency, automatic frequency is 60 Hz. Kaya 2 pi times 60 times 6.503 times 10 raised to negative 7. Ito ay Henry per meter. Okay, so multiply natin. 2 times pi times 60 times 6.503 times 10 raised to negative 7. So, ang makuha ko dito ay 2.4516 times 10 raised to negative 4. Ito ngayon ay ohms per meter. Kasi ang unit ko na ginamit ay per meter pa din. Ang pinapahanap sa problem ay per mile, no? Per mile. Okay, convert natin. So, X sub L is equal to 2.4516 times 10 raised to negative 4 ohms per meter. Alam dapat natin na 1 mile, ilang meters na meron tayo? 1609, ano? Kaya 1609 meters, yan ay 1 mile. So, cancel ito. So, multiply ko itong 2.4516 times 10 raised to negative 4 sa 1609. Ang makukuha natin ngayon ay 0.39446. Ito ngayon ay ohms per mile ka na. So, we have X sub N. So, mahalaga yung conversion factor dito, ano? Dapat tama yung gamit natin para tama ang sagot natin. So, bali yan, yung sa ating double circuits. Sabi ko nga, ano, yung sa DSP mo, kung naka-bundle yan, gagamitin mong DS doon sa bawat position mo na yun, A prime, B prime, C prime. Ang D sub S mo doon, yung DS di bundle, no? Nagkataon sa problem na to kasi, hindi mo siya naka-bundle at ang binigay na kagad yung GMR ni conductor, siya na yung D sub S natin. Pero kung iba-bundle pa yan, kuwari naka-2 bundle yan, so yung GMR na binigay dyan, binigay dyan,
na equal sa 0.0229 feet, gagamitin mo yan na D sub S para kay DS bundle. Oh. Tapos ngayon, yung makukuha mo dito yung DS bundle na yun na gagamitin mo ngayon para sa iyong DS parallel. Siya yung magsisilbing DS ng AA prime, ng BB prime mo, CC prime. No, siya ngayon si DAA, A prime, BB, B prime, B prime, CC, and C prime, C prime. So, ganun ang gagawin kapag ka nakabundle yung ating conductors.